Kamag-anak natin, ilang beses nag-fail sa business, nahiya ba? Hindi, di ba? Kinukwento niya pa nga eh. Nag-fail ako kahapon eh, nag-fail ako kahapon. Ako nga hindi nahiyang magsabi sa inyo, ilang beses ako nag-fail sa business. Failure is a common thing right now. Eh, bakit ka mahihiya? Ba't ka matatakot? So, Delivers, pag-usapan natin, ano nga ba yung mga big excuses natin? Bakit hindi pa tayo umuunlad? Ba't hindi pa tayo yumayaman? Alam nyo ba na punong-puno tayo ng excuses? Yan ang pinakamadami sa atin. Alright, so pag-usapan natin, let's go, let's go. Okay, ano nga bang mga big excuses natin? Bakit hindi pa rin tayo umulad sa buhay? Anong petsa na? Pero hindi pa rin tayo maunlad. Hindi pa rin tayo mayaman. Hindi pa rin natin na-attain yung gusto nating goal. Hindi pa rin tayo nakasakay sa pangarap nating kotse. Wala pa rin tayo sa bahay na gustong-gusto natin. Wala pa rin tayo sa lugar na pinapangarap natin. Ano nga ba ang mga humahadlang? Bakit hindi tayo nagtatagumpay? Okay? So, unang-unang excuse natin. So, eto na, pinagsama-sama ko na po. Health, age, and appearance. Di ba yan ang mga excuses natin? Bakit hindi tayo lumalaban sa buhay? Bakit hindi tayo sumusubok ng iba? Kasi dinadahilan natin, hindi tayo healthy. Meron kasi akong sakit. Maliban talaga pong bawal ha. Ito, bawal, maliban talaga sinabi ng doktor, bawal mong gawin yan ha. Pero kung imagination mo lang, haka-haka mo lang, kaya hindi tayo nagtatry, eh mali po yun. So, hindi ako kayang lumaban sa Manila, hindi ko kayang mabuhay sa Manila kasi hindi ako healthy. Hindi kaya ng katawan ko mag-travel. Hindi ko kaya magbalikan 2 times a week sa Manila kasi mahina ang katawan ko. Bakit hindi mo i-test ang limit ng katawan mo? Okay? So, baka kaya ng katawan mo, bakit hindi mo subukan? Second excuse natin, age natin. Eh, Dok, 40 na ako eh. Eh, Dok, 50 na ako. Alam nyo, ang dami 60 years old, lumalaban sa pangarap. Madami po sa akin nag-i-inquire sa IMG, sa Kaiser, sa Mutual Fund, mga OFW, nandito sa Pilipinas. Ang edad nila more than 50, 60, 60 plus. Meron akong nag-member 67. Alam mo, ang gusto niya, sabi niya, Dok, naniniwala ako, kaya ko pa rin maabot ang pangarap ko. Tulungan mo ako, Dok. So, 67, ipinaipaglaban ang pangarap niya. Eh tayo, 50, ayaw mo na lumaban? 40, ayaw mo na lumaban? Laban tayo. Edad lang yan. Numbers lang yan. Hanggat kaya mo, gumagalaw ka. Hanggat umihinga mo, ilaban mo pangarap mo. Age is not an excuse. Appearance. Eh, Dok, hindi ako maganda. Hindi ako maputi. Dok, hindi ko kaya mag-apply doon. Dok, hindi ako pwede maging manager siguro kasi eto itsura ko, hindi ako maputi, hindi ako charming. Eh, di i-improve natin, enhance natin. Hindi tayo maganda, pero kaya nating i-enhance. Naalala ko, no, lagi nila akong pinagra-rockstar smile. Sabi sa akin ng team, Dok, rockstar smile, rockstar smile. Eh, kaya po nagka-dimple na ako eh. Sabi nila, inborn ang dimple. Hindi po, pag araw-araw ka din ah. Na-enhance din pag-smile natin. Na-practice ko po siya. Dati hindi ako ngumingiti, malulungkutin po akong tao. Pero ngayon, pagising ko, rockstar smile, di ba? So, lahat ng bagay, excuse na sinasabi natin, hanggat hindi natin natitest, huwag muna tayong sumuko. Okay? So, your health, age, and appearance, kaya natin ilaban yan. Subukan mo muna. Okay? So, second na excuse natin, bakit hindi tayo lumalaban para sa pangarap natin? Sinasabi natin lagi na mahirap lang ako. Dok, mahirap lang ako, kaya ayoko lumaban. Dok, mahirap lang ako, kaya ayoko mag-abroad. Dok, mahirap lang ako, kaya ayoko magnegosyo. Dok, mahirap lang ako, kaya ayoko magpunta dyan sa lugar na yan. Alam mo ba na yung pagiging mahirap natin, that is the best stage na dapat tayong magsimula. Alam niyo ba yung stage 1 bago tayo yumaman? Poverty. Di ba? Ang mahirap saan papunta? Sa pagyaman. Kaya nasa best situation tayo, kung broke tayo ngayon, kung mahirap tayo ngayon, napakalaki ng chance nating yumaman kasi nasa step 1 ka, di step 2 mo, yayaman ka na. Okay? Hindi sa excuse. Kaya para ka yumaman, manggagaling ka muna talaga sa hirap. Hugutin mo yung sarili mo dyan. Kaya nasa stage 1 ka na, going to stage 2. Okay? So, third po na excuse natin, bakit hindi tayo lumalaban para sa pangarap natin? Background natin. Dok, ang dami kong failure. Dok, mababa yung academic performance ko, lalo sa mga 30s, 20s. Dok, hindi ako matalino. Ilang beses ko po sasabihin sa atin ito, your grades don't define you. Your failures don't define you.
Lahat ng yan, nakatalikod na sa atin, nakatalikod ka na dyan. Eh bakit magiging excuse mo pa rin? Papunta ka sa future, di ba? Pag papunta ka sa future, anong ginagawa natin? Iniwanan mo ang past, di ba? Iwanan mo yung background mo. Meron kang maling relationship, Doc. I failed many times sa relationship. Iwanan mo. Doc, hindi ako nag-perform mabuti sa school nung college. So, iwanan mo na. Bakit dala mo diploma mo? Every day ba dala-dala mo yung diploma mo? Naalala ko yung kinuha ko po yung compre and result ng board exam. Ang result po ng board exam ko, eto sabihin ko po sa inyo 76.69. License examination. So ako pinakamababa. Talagang kinaawa na lang po ako ni Lord eh. Naawa na lang si Lord sa akin. Pero sabi ng mga klase ko, sige, hindi naman nila sasabihin na pag-teacher ka na, si Ma'am Gigi, 76.6 license ang board exam rate. Hindi naman sasabihin yun eh. Di ba? So, ang mahalaga, ngayon lumalaban tayo. Okay? So, fourth reason, bakit hindi tayo lumalaban o excuse natin, bakit di natin nilalaban ang pangarap natin, ang dami nating fear. Takot na takot tayo, di ba? Natatakot tayo mag-fail. Eh, sino ba yung nag-fail? Alam nyo, ngayong season na to, ito sa ating pong lahat ngayong panahon na to, ang mag-fail, normal na lang. Nakita nyo yung kapitbahay nyo, kapatid mo, kamag-anak natin, ilang beses nag-fail sa business, nahiya ba? Hindi, di ba? Kinukwento niya pa nga eh. Nag-fail ako kahapon. Ako nga hindi nahiyang magsabi sa inyo, ilang beses ako nag-fail sa business. Failure is a common thing right now. Eh, bakit ka mahihiya? Bakit ka matatakot? Mula sa pinakamayamang tao, ilang beses nag-fail. Tapos ikaw, bakit, ano meron sa'yo, di ka mag-fail? Takot tayong sumugal, takot tayong mag-take ng risk. Takot mong ilaban yung 100,000 mo, yung 10,000 mo sa bank, takot mong ilaban. Ano mangyayari dyan pag hindi mo nilaban? Alam nyo, nung nag-resign ako noon, 2019, I was not expecting na magpa-pandemic. Yung last money ko, investment money ko, emergency fund ko, lahat na yung kinuha ko, lumaban ako. Pag hindi tayo lumaban, walang mangyayari sa atin. Hindi tayo angat, di ba? Last, excuse natin, bakit hindi tayo lumalaban? Yung location natin, lagi natin sinasabi na, Doc, hindi ako talaga unlad, hindi ako makakalaban kasi nandito ako sa barangay Masagana, barangay Mabini, dito ako sa barangay something. Malayo yung lugar ko, Doc. Alam niyo po ba na ang panahon ngayon, it's irrelevant kung nasan ka. Imagine kanina po nandito ako sa Bataan. Ang kausap ko nag-i-inquire 3. One from Italy, one from Greece, one from Singapore. At sino yung kausap nila? Kasama ko sa team. One from Hong Kong, one from Macau. Imagine nyo po yun, nasaan ako? Wala ako sa city, wala ako sa Manila. Nasaan ako? Dito sa malayong probinsya ng Bataan. Alam nyo yung Bataan location pag tinignan nyo, dulo kami. Ang paligid namin dagat, wala kaming kapitbahay. Iko-connect pa lang po kami sa Cavite, sa Tulay. Okay? So, location is irrelevant kung gusto mong magtagumpay sa buhay. Okay? So, sa ating pong lahat, G-Livers, lumaban tayo. Okay? Yung mga excuses na yan, kalimutan natin, palitan natin ng positive things. Laban lang. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal live ko po.